Ang lihim ng bahay sa puno. Sa isang malayong baryo sa probinsya ng Quezon, may isang lumang bahay sa puno na matagal nang kinatatakutan ng mga tao. Sinasabing ang bahay na ito ay minamana pa mula sa kanilang mga ninuno at mayroon itong madilim na lihim na nagtatago sa bawat sulok. Si Aling Clara ay isa sa mga matatandang naninirahan sa baryo. Siya'y kilala sa kanyang mga kwento tungkol sa bahay sa puno. Ayon sa kanya, maraming taon na ang nakalipas, may isang pamilya ang nanirahan doon. Ngunit isang gabi, bigla silang naglaho na parang bula. Simula noon, walang nangahas na tumira o lumapit man lang sa bahay. Isang araw, isang grupo ng mga kabataan na sina Mark, Leah, June, at Carlo ang nagpasya na alamin ang katotohanan sa likod ng mga kwento. Sa kanilang kuryosidad, nag-umpisa silang magplano na mag-overnight sa bahay sa puno. Bitbit ang kanilang mga flashlight, camera, at ilang pagkain, sinimulan nila ang kanilang paglalakbay patungo sa bahay. Pagdating nila sa bahay sa puno, ramdam na ramdam nila ang kakaibang lamig na tila dumadaloy sa hangin. Pumasok sila at nakita ang mga lumang kagamitan, mga alikabok, at mga punit-punit na larawan na nakasabit sa pader. Habang ini-inspeksyon nila ang bahay, napansin ni Mark ang isang pinto na tila'y bihirang binubuksan. Nang buksan nila ito, bumungad sa kanila ang isang madilim at makitid na hagdan na patungo sa basement. Pagbaba nila, natagpuan nila ang isang lumang altar na puno ng mga gamit na pangritual at mga lumang dokumento na nakasulat sa Latin. Habang binabasa ni Leah ang mga dokumento, unti-unti nilang naunawaan na ang pamilya na nanirahan dito ay nagsagawa ng isang ritual upang patahimikin ang isang masamang espiritu na nagmumulto sa bahay. Biglang napansin ni June ang isang lumang libro na tila'y kakaiba. Nang buksan niya ito, biglang may lumabas na malamig na hangin at nagsimula silang makarinig ng mga bulong. Ang mga bulong ay unti-unting lumakas hanggang sa tila'y sumisigaw na ang mga ito. Ang kanilang mga flashlight ay nagsimulang magpatay-sindi at ang paligid ay biglang nagdilim. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Carlo ang isang anino sa sulok ng silid. Habang papalapit ito, nakita nila ang isang babae na may dagwang mukha at puting damit na tila'y nilalapitan sila. Nagkatinginan sila at sabay-sabay na nagtakbuhan paakyat ng hagdan. Habang tumatakbo, naririnig nila ang malakas na tawa at mga yabag ng babae na tila'y sumusunod sa kanila. Pagdating nila sa labas ng bahay, hingal na hingal at takot na takot, hindi nila alam kung ano ang gagawin. Nang biglang may lumapit na matandang lalaki na tila'y matagal nang nagmamasid sa kanila. "Umalis na kayo rito," sabi niya. "Ang bahay na ito ay sumpa. Ang espiritu ng babaeng iyon ay hindi na mapapatahimik. Umalis na kayo bago pa kayo masama sa sumpa." Hindi na nagdalawang isip ang grupo at mabilis na tumakbo pabalik sa kanilang baryo. Simula noon, hindi na muling nag-usisa pa ang sino man sa bahay sa puno. Ang mga kwento tungkol sa bahay ay nanatiling palaisipan, at ang lihim nito ay nanatiling lihim magpakailanman.